So, welcome back for another video. So, ang dami ulit nagko-comment regarding Pay Later to Cash via Maya Business App na hindi po upgraded ang account pero nakapag-scan po kayo sa Maya Business QR nyo from Pay Later and successfully pumasok yun sa inyong Maya Business account. Ang daming cases sa inyo, sa mga viewers ko dito, marami kayong may case po na ganyan. Para minsan ang sagot na po, so sasagutin po natin yan. For your information po, upon creating Maya Business account kasi, so kasunod po kasi talaga niyan is dapat ma-upgrade or ma-verified po yung account nyo. Para ma-unlock po natin yung send money feature at saka yung deposit to bank. Para Maya Business account, kung may balance tayo yan, makakapag-transfer tayo to our GCash account, to our another bank transfer, or madi-disburse talaga natin yung pera to our e-wallet. So dami pong cases ngayon na hindi po kayo aware na dapat pala i-upgrade po yung ating Maya Business account. So pwede naman po. So makakapag-scan pa rin po kayo ng QR ni Maya Business QR ha. Makakapag-scan pa rin kayo and successfully pa rin. Transfer nyo pa rin yung Pay Later balance nyo to our Maya Business account successfully. Kaya lang po, hindi po siya madi-disburse from Maya Business account kapag hindi po upgraded yung account ninyo. So alam ko, some of you nakaka-relate sa mga hindi upgraded yung account dito or mga hindi aware na kailangan palang i-verify or i-upgrade yung account dito. But anyways, there are two ways po para ma-upgrade yung Maya Business account. Pag nag-sign up kasi tayo dito sa Maya Business account, so kapag nag-create tayo ng account dito, after submitting our application, so nandun na po lahat ng mga info natin. Successfully, makakapag-create ka ng account, but not real time po na ma-upgrade yung account. Parang processing pa siya, mag-i-info sa'yo or mag-notify sa'yo si Maya Business kung upgraded na yung account mo. Parang mostly after 2 hours or after 6 hours. Sometimes, it takes up to 48 hours to wait. So, hindi po siya instant na nakapag-create po tayo ng account dito is agad-agad po is ma-upgradean tayo. So, mag-aantay tayo. Time to time, check natin yung app. Na-upgrade na ba into level 2 yung account natin. Kasi po nag-create tayo na account dito, automatically level 1 po yung status natin sa account natin dito. So, hindi po kasi ina-allow ni Maya Business App mag-disburse ng pera from other bank transfer or from other e-wallets ba yan. Kapag level 1 pa lang yung status na account natin dito. So, para ma-upgrade natin yung kailangan natin mag-level 2 po. So, gustong-gusto naman po talaga natin. Ito nga po ang purpose natin kung bakit create tayo ng Maya Business account. Kasi gusto natin i-disburse o i-transfer, maging cash nga po sa Pay Later na ipapadaan nga po natin sa Maya Business App na ita-transfer natin of course sa ating bank accounts or di kaya sa ating mga e-wallets like GCash or Maya accounts. Ito nga po yung way. May instances po kasi na upon creating Maya Business account, so wala ka nang ibang gawin ha, wala kang kailangan gawin, wala kang kailangan fill upan to upgrade that account. Parang automatically nga, mag-aantay ka lang ng oras or araw para ma-upgrade siya. Wala kang kailangan gawin. So, i-check mo lang yung account mo. Naka-pending yung status mo sa pag-upgrade ng account. So, antayin mo lang yon. So, meron naman pong automatically is parang naka-level 1 ka lang and kailangan mo siyang i-apply to upgrade. May ganong process po si My Business App para ma-upgrade mo yung account mo. Parang mag-fill up ka uli ng kanilang information. Nangyayari kasi yon kapag meron silang na-detect sa personal information mo na parang kulang or hindi siya nag-match sa ID mo. So, kaya po, ikaw ang mag-a-apply ulit, mag-a-upgrade ka, i-upgrade mo yung account mo. Review mo lang ulit yung info mo kung ano bang mali doon. Baka kasi may mali kang nailagay doon. Hindi siya nag-match details mo sa ID mo. Possible po kasi na ganun. And pinaka-tips ko sa inyo kapag nag-upgrade kayo ng account dito sa Maya Business App. So, eto ha, alam ko na overlook to ng iba. Akala nyo tama na yung mga info nyo. Kapag nag-upgrade po kayo ng account nyo, di ba babalikan nyo yung personal details nyo kung ano bang mali, kung may mali ba sa ID number, kung paano ba mag-fill up ng ID number, tapos magsi-selfie kayo ulit, di ba? So, ang pinaka-tips ko po sa inyo. So, meron pong portion doon about the place of birth. So, ang nakalagay lang po kasi doon na info, town lang, kung saan ka pinanganak. Walang nakalagay kung may province ka bang ilalagay doon. Sa case kasi ng husband ko, no, nag-create siya ng account dito, is ganun yung nagiging mistake niya. Kasi naka-indicate lang kasi doon, ilalagay mo lang doon yung town lang kung saan ka pinanganak. Hindi po kasi naka-indicate sa My Business App na kailangan mo palang ilagay din yung province. So, ang nilagay niya lang is, kunwari, pinanganak siya sa Hagonoy, Bulacan. So, ang nakalagay niya lang doon, ang nilagay niya lang doon is Hagonoy lang. Kasi nga naman, town lang yung hinihingi eh. Yun lang yung nire-require. Wala namang sinabing province. Nung sinabit niya na, successfully naman, na-create yung account. Level 1 nga lang. Tapos yun nga daw, kailangan niya daw i-upgrade to level 2. So, nakita niya nga na baka kailangan ilagyan ng province. Kasi aanhin man nila yung town, hindi naman nila alam kung anong province ka pinanganak, diba? Mahalaga yon. So, yun, pinilapan niya yon. Pinilapan niya. Like, for example, Hagonoy, tapos, tapos Bulacan. Sinubmit niya na, ni-review niya rin yung ID niya.
niya, wala siyang ginalaw sa ID niya, yun, but yun pa rin na tama naman yung ID niya. Nung nag-selfie verification siya, naghanap siya ng area sa bahay na sobrang liwanag talaga. Isa po kasi sa factor kung ba't hindi tayo na-upgrade, malabo yung blurry po yung selfie verification natin. And tips ko sa inyo, gumamit kayo ng magandang cellphone kapag nag-selfie kayo kasi nga, malaking factor po ng clarity nila talaga sa ating facial verification. So, yun lang yung masishare ko sa inyo na tips para ma-upgradean kayo. Kasi upon doing that kasi, na-upgradean po yung husband ko noon. Bago po yan kasi, paulit-ulit din siyang nare-reject. Marami siyang beses na-reject noon. Yun, nag-apply siya ulit. Then, yun yung ginawa niya. Yun yung parang nakita niyang mistake. Then, upgrade na po siya. So, yun po yung tips na kahit paano siguro makatulong sa inyo. Nag-upgrade kayo. So, ngayon naman i-address natin yung issue sa inyo about nakapag-cash out na kayo sa SPayLater, napunta na sa Maya business account nyo, nandun na yung balance. Hindi po kasi kayo upgraded, kaya hindi nyo makakash out yung inyong kinash out sa SPayLater. Na nandun lang siya sa Maya business wallet natin. So, ano nga bang possible gawin para makash out siya? Or ano nga ba ang possible na gawin doon sa balance natin, sa wallet natin sa Maya business para magamit natin siya? Kasi what if hindi ka talaga ma-upgradean? Kasi guys, kapag hindi ka talaga ma-upgradean, tapos may balance ka doon sa mismong nakapag-cash out ka na from SPayLater, napunta na sa Maya business wallet. So, wala po talagang way para makash out mo siya kasi hindi nga po talaga ma-unlock yung feature ni send money, ni deposit to bank, which is that's the only way para ma-cash out mo kasi siya ma-send mo sa GCash mo, sa bank accounts mo, or sa Maya accounts mo, or sa other e-wallets mo. Kasi talaga yung way, ma-upgrade talaga yung account natin para ma-unlock natin yun. Don't worry kasi hindi naman yun masasayang yung pera mo dyan sa Maya business wallet mo kasi nga, pwede po natin yun gamitin to pay our bills, to buy loads. So, like this po. Kapag hindi po kasi kayo upgraded account, pwede nyo pong gamitin yung inyong wallet. Dito, Maya business wallet, balance ha, nagaling sa SPayLater, to buy loads or to sell loads. So, click natin ha. So, marami siyang providers dito. Baka magamit mo siya dito. Like Cherry Prepaid, Signal, Signal Play, dito Globe PLDT Smart, of course, Home Wi-Fi, Smart Bro, Smart Bro Prepaid, TM and TNT. So, pwede nyong gamitin to pag hindi nyo makash out yung SPayLater nyo. Another po, kapag hindi talaga ma-upgrade yung inyong account at hindi siya makash out, so, pwede nyo na lang po siyang pambayad ng inyong bills. Like this po, click natin ha. So, ayan, nakikita nyo dito, marami siyang billers. So, nandyan si Maya Bank, airfare, credit cards, cable and internet, donations, electric utility, government, healthcare, insurance, investment, loans. Ayan, pwede tayo magbayad ng loans din dito. Memorial, others, payment solutions, real estate, schools, telecoms, toll, water, utility. So, kapag pinindot mo to, like this one, electric utility, maraming mga billers dyan. Nandyan si Meralco, nandyan yung mga kahit anong mga billers ng electric corporation po. So, yan, pwede po natin siyang pambayad. Nga lang po, yun nga, ang gusto kasi natin kasi, ma-cash out siya, ma-turn to cash kasi yun nga naman yung purpose natin. Kung wala po talaga tayong magagawa, we can do this instead na lang po. Kasi at least kahit paano, magagamit din naman po natin ito. May way pa rin po para talagang hindi mawawalang kabuluhan lang yung kinash out natin kasi hindi po natin ma-upgrade yung account natin. Anyways, mag-update na lang po ako for the next video sa mga changes dito sa Maya Business App and kung ano po yung pwede kong maitulong sa inyo na tips or mga ideas regarding this Maya Business App, lalo dun sa mga hindi pa naka-upgrade na account, i-share ko po sa inyo yan time to time. And dapat po talaga nakasubscribe po kayo and i-click nyo po yung bell button para notified po kayo sa mga bawat videos ko, mga new videos ko na i-upload. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!